sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay narito muli para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bilang panimula, tayo po ay umawit sa Panginoon. Diyos ng pag-asa. Aming Diyos, na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluhuran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan, sa aming buhay bibigyang kaluhuran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Iyo ang aming pag-asa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil higit sa ano pa bang mga bagay dito sa mundo, O Diyos, kayo ang aming tanging pag-asa. Tuloy niyo nga, Panginoon, na tulungan kami na laging maisa-isip, ma-meditate ng bagay na iyon. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang siyang aming pag-asa. Hallelujah. Salamat po
po, Panginoon, patuloy po na oras na ito ay magamit ng mabuti sa ayon sa inyong kalooban. Sa pag-aaral ng inyong mga salita at sa tulong ng inyong Santong Espiritu ay magabayan kami sa panandalian naming pagsisiyasat, Panginoon, ng inyong mga salita at ng aming mga sarili. Naway makita namin na ang yaman ng inyong mensahe at sa ganung paraan, Panginoon, may pamuhay po namin ito, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Paumanhin po sa medyo late na start kayo pa man. Salamat po sa Panginoon. Dahil kahapon, kakatapos lang po ng anniversary ng DFC Sinchu. Anong Sabado ay nagkaroon po sila ng revival services. Kahapon naman ay yung anniversary. So, nandito po kami ngayon sa parting norte ng Taiwan. To be specific, dito po sa DFC Sinchu. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makiisa sa gawain ng Diyos sa pagdiriwang ng katapatan ng Panginoon at talagang kung makikita po ninyo sa mga live ay kumilos ang Panginoon. Naranasan ng bawat isa ang kanyang presensya at naging matagumpay po ang gawain. Hindi dahil sa haba ng preparasyon sa pastor at mga naroroon, sa ganda ng tugtugin o sa mga pagkain, kundi dahil sa Panginoon. Kaya nagtagumpay ang lahat ng selebrasyon. Kaya salamat sa Panginoon. Malapit na matapos ang taon. Next year naman, ang inabangan na po ng anniversary dito sa Taiwan ay ito mismong church na ito, dito sa DFC Sinpong. No? At bago pa nga magtapos ang linggo na ito, magkakaroon pa po tayo ng joint fellowship sa baba naman ng Taiwan. Bilang huling joint fellowship ng taon na ito. Kaya salamat sa Panginoon. Dako po tayo sa sandaling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Actually, kahapon, pagpala ako sa mensahe ng Panginoon at nais ko lang ibahagi ang ilang mga bagay na aking natutunan at nakuha sa mensahe ng Panginoon kahapon. Kahapon po kasi ang mensahe ng Panginoon sa anniversary ay may your presence go with us. No, at kinuha nila ito sa talata ng Exodus chapter 33, verse 15. So doon po nila hinango ang kanilang mensahe at talagang napakaganda ng mga ginamit na mga mensahe ng Panginoon. Revival pa lang hanggang anniversary, talagang napagpala ang lahat. Hayaan niyo po na ibahagi ko rin po, i-share ko po yung aking natutunan at na pinahayag ng Panginoon sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. So kung pupunta po tayo sa chapter 33 ng Exodus, ito yung panahon na kung saan kakatapos lang mag-commit ng idolatry ng mga Israelita. Ano yung idolatry na iyon? Gumawa sila ng gintong hayop, na golden calf, gintong baka. Sinasabi nila na ito yung lumabas nagpalabas sa kanila sa Ehipto. Kakatapos lang din ng ilang panahon na pagpapakita ng Panginoong Diyos ng kanyang kabutihan, kanyang kapangyarihan, pagpapamalas ng kanyang kadakilaan. Ngunit nung 40 days straight hindi nagpapakita si Moses at hindi nagsasalita ang Panginoon sa buong Israel. Although kausap ng Panginoon si Moses na matagpong ito, sa kanila naisipan na gumawa ng Diyos-Diyosan at dineclare na ito raw ang Diyos na nagpalabas sa kanila sa Ehipto. So bukod sa mga bagay na iyon, nagbigay ang Panginoong Diyos ngayon ng proposal. Nagbigay ang Panginoong Diyos ng Diyos Ama ng offer kay Moses. Ano yung offer na ito? Dahil nga din sa katigasan ng ulo ng mga Israelita,
Itong offer na lang ng Panginoon sa kanila. Number 1, ano yung offer sa kanila? Kung pupuntahan natin, chapter 33, verse 1 to 3, no, ng Exodus. Una ay destinasyon. So sabi ng Panginoon, makakapunta naman kayo doon sa lupang pangako. Papupuntahin ko na lang kayo. Pangalawa ay seguridad. Sabi ng Panginoon, makakapunta naman kayo sa lupang pangako. May papadala ako sa inyo na anghel na sasamahan kayo. Pangatlo ay tagumpay. Sinabi rin ng Panginoon na huwag kayong mag-alala, no? Bibigyan ko kayo ng tagumpay laban dun sa mga laman ng ng Kanaan, ng lupang pangako. No, pang-apat ay ekonomiya. No, saan sila babagsak? Saan sila pupunta? Sa land flowing with milk and honey. Kasaganaan. No. So inoferan sila ng Panginoon ng 4 na bagay, no? 4 na bagay na gustong-gusto ng mga tao sa panahon na 'yon at kahit sa panahon ngayon. No. Gusto natin ng buhay na may patutunguhan. Gusto natin ng buhay na mayroong seguridad. Gusto natin ng buhay na puno ng tagumpay. Gusto rin natin ng buhay na kasaganaan. No? Pero ang catch, sabi ng Panginoon sa verse 3, pero hindi ako sasama sa inyo. No? For I will not go up in your midst. No? Sabi ng Panginoon, ito, bigay ko sa inyo yan, ito, pero hindi na ako sasama sa inyo. Yan na lang yung anghel yung sasama sa inyo. Yung pinangako ko sa inyong ninuno, no, tutuparin ko pa rin yan, pero hindi nyo na ako kasama. Ito na lang anghel ang isasama ko sa, kasi baka mamaya sa mga sumusunod na tagpo, no, mapatay ko kayo habang on the way tayo papunta sa sa lupang pangako, kaya hindi na lang ako sasama dahil din talaga sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Alam niyo nangyari nung narinig ito ng mga tao. Sabi sa verse 4, when the people heard this bad news, they mourned. Nagdalamhati sila. They mourned. Naunawaan nila na ang pagiging nasa lupang pangako, pagdating sa lupang pangako at pagtatagumpay, no, ay na hindi kasama ang Panginoon, para lang ding walang silbi. Ngayon, sa verse 12 to 14 ng chapter 33, sinabi ng Panginoon kay Moses nga na itong anghel yan, sa inyo sasama yan, pero hindi naging sapat iyon kay Moses. Kaya nga sabi dito sa verse 13, now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way that I may know you. Sabi ni Moses, kung iniling ko po sa inyo, Ama, kung nakasumpong po ako ng biyaya, ng pabor sa inyong paningin, pakita niyo po ang inyong daan, nang makilala ko po kayo. So hindi humiling si Moses na hindi niya sinabi, sige po Panginoon, turo niyo na sa amin daan, okay na 'yon. Pero ang hinihiling ni Moses ay hindi yung mapa ng lupain, kundi yung mapa ng puso ng Panginoon. Hindi naging sapat kay Moses yung makarating sila sa lupang pangako kasama ang anghel na may tagumpay, na merong seguridad, na merong kasaganaan. Hindi sapat kay Moses ang bagay na iyon. Hindi naging mahalaga. Hindi nga lang sapat, hindi naging mahalaga kay Moses ang mga bagay na iyon. Kaya ano nangyari? Hini-request ni Moses. Actually nga, verse 14, sinabi na ng Panginoon, sige, sasamahan ko kayo. Pero binigyang diin ni Moses ang kanyang request. Sa verse 15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Alam ni Moses na kung wala ang Panginoon sa mga Israelita, wala silang silbi. Ang kanilang tagumpay ay hindi dahil sa kapangyarihan ng mga Israelita. Actually nga lang kung hindi dahil sa Panginoon, hindi sila makakalabas sa Ehipto. Alam ni Moses iyon. Kaya ang kanilang tagumpay ay hindi dahil sa kanilang kapangyarihan, kanilang kalakasan. Ang kanilang tagumpay hindi dahil kung nasaan sila. Nasa ilang nga sila noong panahon na ito.
Naunawaan niya na kapag aalisin ng Panginoon sa bansang Israel, hindi na sila special, hindi na sila iba sa mundo. Katulad na lang din sila ng kanilang mga neighboring countries. Sabi nga sa 16, "So shall we be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth." Kaya nga ang tawag sa kanila, banal na bayan ng Diyos. Yung isa ibig sabihin ng salitang banal ay to be separate. Kung wala ang Panginoon sa kanila, katulad lang din sila ng ibang mga bayan sa kanilang paligid. Naunawaan ni Moses ang bagay na ito. Alam niya that if they take God out of the equation, sila ay parang normal na mamamayan at mahina pa nga kasi wala silang sariling bansa, wala silang sariling lupain. Naunawaan yun ni Moses. Alam mo ba kung alisin natin ang Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano? God without God in a Christian life, para lang tayong tao na merong sinusunod na alituntunin. Alam ni Moses na yung presensya lang talaga ng Panginoon, pagsama ng Panginoon ang nagiging dahilan ng kanilang pagkakaiba sa ibang bansa. Yun lang talaga yung kanilang advantage. Bukod doon, wala na silang kayang gawin. Yan ang naunawaan ni Moses. At bukod sa tinupad ito ng Panginoon, hindi pa yun naging sapat kay Moses. Humiling pa siya ng higit pa. Na-secure nga ni Moses yung pagsama ng Panginoon. Oo, sinabi ng Panginoon, sasamahan ko na kayo. Sige, sasamahan ko kayo. Pero, uhaw na uhaw pa si Moses. Ano yung naging uhaw ni Moses dito? Pinakita niya yung kanyang uhaw sa verse 18. Sabi niya, "Please show me your glory." Panginoon, ipakita niyo po ang inyong kalwalhatian. Hindi lang niya gusto yung makasama ang Panginoon. Gusto niya na mas makilala pa ang Panginoon. Para sa kanya, yung pagsama ng Panginoon ay pagkakilala din sa Panginoon. Hindi lang yung magkatabi lang sila, kundi nakikilala rin siya ng lubusan. Sabi ng Panginoon, hindi mo makikita yung pag gusto mo makita ang aking mukha, mamamatay ka. Pero papakita ko sa iyo yung aking kabutihan. So ginawa dito rin nanggaling yung kantang Cleft of the Rock. Merong Cleft of the Rock, doon lang sisilip si Moses, tatakpan ng Panginoon yung cleft na iyon hanggang sa pwede na siyang makita ulit. At yun nga yung nangyari. Pinakita ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Nakakatawa nga yung binanggit dito ng Exodus, "But I will show you my goodness." Kabutihan ng Panginoon, likod ng Panginoon lang yung pinakita ni Moses, ng Panginoon kay Moses. Tinupad ng Panginoon yung huling ni Moses. At alam po ba, yung parte na ito, Exodus chapter 33, nung hiniling ni Moses yung makilala ang Panginoon, makita siya talaga. Yung similar ito dun sa tagpo na sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3. Sinabi ni Apostol Pablo, chapter 3, verse 5 to 6, yung kanyang mga asset. Ano yung asset niya? Siya ay Israelita. Siya ay Hudyo. Sunod ay, kung sa pagiging Hudyo talaga siya. Sumusunod sa kasulatan, meron siyang career, isa siyang Pariseo. So sa pagiging Hudyo ng panahon ng Apostol Pablo, meron siyang naabot. Hindi po basta-basta ang pagiging Pariseo at maabot na pagiging Pariseo. Panghuli ay, kung sa pagiging Pariseo man, pagiging masigasig, masigasig talaga siya. Sa anong paraan? Siya ay nagpa-persecute nagpa-persecute siya ng mga Kristiyano. Taga-usig po siya. Pero nung pagpadating sa chapter 3, verse 7 to 8, ito yung sinabi ni Apostol Pablo, "But what things were gained to me, I have counted loss for Christ." Yung para sa tao at para sa kanya na gain kanyang status,
kanyang lahi, kanyang karir, kanyang pagiging masigasig, kumpara sa Panginoon ay parang walang kwenta lang talaga. Sa iba nga, sa salin nga ng King James ay I have counted. Basahin ko po sa King James Version. Basahin ko po sa malalim na Ingles. Basahin po natin. Filipos chapter 3. Basahin po natin dito. Chapter 3. Verse 8. Basahin po natin. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Sabi ni Apostol Pablo, itong aking achievement, itong aking social status, itong aking lahi, itong aking pagiging masigasig sa aking karir, kumpara sa Panginoon, para lang itong tae ng hayop. Dung, yung sinabi dun sa translation. Para lang siyang tae ng hayop kumpara. Mga kapatid, yung naranasan ni Apostol Pablo, kung i-relate natin sa panahon na yun, yun yung hinahanap natin, yung pinakanasa-nasa ng tao. Magkaroon ng maayos na status sa buhay, mapabilang sa isang magandang lahi, magkaroon ng kasigasigan sa pagtatrabaho, no? At talagang maayos na pamumuhay. Gayunpaman, sabi ni Apostol Pablo, kumpara sa Panginoong Hesus, yung pagkakilala sa Kanya, pagkakilala sa Panginoong Hesus, lahat ng bagay na iyon ay parang tae lang ng hayop. Sa ilang mga tao, iisipin nila na, baliw ka na ba? Ang ganda na ng status mo sa buhay, tinalikuran mo pa. Pero naunawaan ni Moses, naunawaan ni Apostol Pablo, na kumpara sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, walang dadaig sa Panginoon. Sabi ni Moses, ano kung mag-enjoy kami doon sa lupang pangako? Ano kung meron kaming anghel na kasama? Ano kung sigurado ang tagumpay? Ano kung maging masagana kami sa lupain na yon, kung hindi naman namin kayo kasama, wala rin itong silbi. If your presence does not go with us, dito na lang kami, Panginoon. Mas mabuti pang manatili kami dito sa ilang nakasama kayo, kaysa yung mapunta kami sa lupang pangako na hindi naman kayo kasama. Anong matututunan natin dito, mga kapatid? Katulad ni Moses, na ang mas mahalaga sa kanya ang makasama ang Panginoon at makilala. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ano kung mapasa atin ang lahat ng kayamanan ng bundong ito? Ano kung tayo ay yumaman, tayo ay sumagana? Ano kung tayo ay palaging magtagumpay, laging mag-improve? Kung hindi naman natin kasama ang Panginoon, wala rin po itong silbi. Ano kung umabot tayo sa pinaka-peak ng ating career, pinaka-peak ng ating pamumuhay, mataas na estado ng pamumuhay, kung hindi naman natin lubusang kilala ang Panginoon. Everything in this world compared to God is nothing. Tandaan po natin yan. Ang lahat ng bagay ay walang halaga compared to our God. Kaya, sa oras na ito, pag-isipan natin, mga kapatid, ano ba ang mas mahalaga sa akin? Kung tayo po ay magdidesisyon at papanindigan ng mas mahalaga sa atin ay ang Panginoon, may papamuhay talaga natin yung Psalms chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa ibang salin, sa Amplified Version, laging sinasabi ng Pastora Sylvia Pularca, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Pag tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa sa atin na ang lahat ng bagay. Kaya ano ang silbi ng kayamanan ng mundong ito? Anong silbi ng tagumpay? Alam nyo, po yung gusto natin na alam nyo ba kung tutuusin, ang ganda ng offer ng Panginoon Pero mas
gusto ni Moses, mas gusto ni Apostol Pablo ang makasama ang Panginoon at makilala siya ng lubos. No? Sabi ni Moses, hindi ko lang gusto yung makasama kayo palagi, Panginoon. Gusto ko kayong makilala ng lubos. Ang lagi kasi natin panalangin, Panginoon, samahan niyo po kami, ganyan, ganito. Which is good. Okay naman yon. Lagi tayong samahan ng Panginoon. But the next smile in requesting to have God always at our side ay yung makilala siya. Having God always at our side ay parang pagkakaroon lang din ng katabi na humahawi sa ano pa mang mga problema kinaharap natin, tumutulong at gumagawa ng paggabay. But requesting to know God more is to talk to Him, yung makipag-ugnayan sa Panginoon, naharapin ang Panginoon, laging mag-keep in touch sa Panginoon. Yung pag nasa na makilala ang Panginoon ay yung pagkausap sa Kanya. Sa paraan ng pagkausap sa Kanya. Pag-aral patungkol sa Kanya at marami pang iba. Kaya mga kapatid, nawa sa ating buhay, wag lang nating hilingin na masamahan palagi ng Panginoon. Hilingin din natin na makilala natin siya ng lubusan. At sa pagkakilala natin sa Kanya ng lubos, alam po ano nangyayari? Mas mauunawaan natin mga kapatid, na wala nang hihigit pa sa Panginoon sa mundong ito. Wala nang mas higit pa sa Panginoon. Napatunayan ito sa buhay ni Moses. Napatunayan sa buhay ng Apostol Pablo, Old Testament and New Testament. Parehas na nagsasabi, compared sa buong mundong ito, lahat ng bagay dito sa mundo, karangyaan, kasikatan, yaman, security ng buhay, tagumpay, compared sa lahat ng mga ito sa Panginoon, walang tatalo. No? Ang Panginoon pa rin ang higit sa lahat. At naunawaan ito, binabanggit ito sa Biblia. At nawa sa tulong ng Panginoon, maunawaan rin po natin mga kapatid, na walang mas hihigit sa Panginoon. Kaya ang hilingin natin, ibis na hilingin natin ang nilikha, hilingin natin ang manlilikha. Imbis na mag-focus tayo sa mga nilikha, mag-focus tayo sa manlilikha. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo, sa salita ninyo, Panginoon, na pinag-aralan po namin sa oras na ito. Panginoon, nawa maunawaan namin. Pwede namin paniwalaan yung aming binabasa, Panginoon, na higit kayo sa lahat ng bagay. Pwede namin paniwalaan yung binabasa namin na mas pinili ni Moses na makasama kayo kaysa ang makarating sa lupang pangako. Nakita niya ang halaga ninyo kumpara sa makarating sa lupang pangako, magtagumpay, sumagana. Pwede rin namin paniwalaan, Panginoon, na mas mahalaga kay Apostol Pablo kayo kumpara sa kanyang mga naabot sa buhay. Pwede namin paniwalaan ang mga bagay na iyon, O Diyos. Pero gusto naming maranasan, Panginoon, yung dahilan kung bakit nila nasabi, Panginoon, kung hindi nyo man lang kami sasamahan, dito na lang kami, manatili na lang kami kung nasaan kayo. Gusto namin maranasan, Panginoon, yung dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kanyang naabot, O Diyos, kumpara sa Panginoong Jesus ay walang kwenta. Gusto namin maranasan ang dahilan, Panginoon. Gusto namin maranasan kung bakit nila nasasabi iyon. Madali lang namin mapaniwalaan yan, Panginoon, dahil makapangyarihan ang inyong salita. Pero para sa amin, O Diyos, ito ang aming panalangin. Maranasan namin, Panginoon, yung dahilan kung bakit nila nasabi ang bagay na iyon. Kung bakit nila ninasa ang pagkakakilala sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Nawa ay maranasan namin ang bagay na iyon sa pamamagitan ng pagtutok sa inyo, O Diyos, pag nasa na makasama kayo palagi. Magsunod sa inyo, Panginoon, at patuloy na pakikipag-ugnay po sa inyo. At alam namin, Panginoon, sa mga nagnanasa, magpapakilala po kayo, O Diyos, at ipapamahalas po ninyo ang inyong kapangyarihan. Katulad ni Moses na humiling na makilala kayo at makita ang inyong kalwalatian. Binigay ninyo, Panginoon, pinakita ninyo ang inyong kabutihan, buong kabutihan ninyo sa inyong lingkod.
Ganon din po sa amin, Panginoon. Maranasan namin kayo ng lubos. Makilala namin kayo, Panginoon, nang higit sa mga pagkakilala namin sa inyo ngayon. Na maunawaan din namin at masabi namin, Panginoon, hindi lang sa aming sarili, kundi sa buong mundo, na higit kayo sa lahat ng bagay dito, O Diyos. Salamat po, aming Panginoon, sa inyong salita. Patuloy po na hindi lang ito manatili sa amin, kundi maipamahagi rin namin at maipamuhay po namin ang kahalagahan ninyo sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa bawat isa, purihin po ang Panginoon. Ngayon pa lang, humihiling na po kami ng panalangin dahil next year, lalapit na naman po ang Chinese New Year. Samahan niyo po kami manalangin na sa preparasyon para sa Taiwan camp sa Chinese New Year. Na samahan niyo po kami na manalangin sa preparasyon ng mga bagay na ito. Dahil alam namin na dadako pa rin ang mga bagong kaluluwa sa lugar ng atin pa rin po sa camp meeting at alam namin na sa tulong ng Panginoon sila ay maaabot at sa biyaya ng Diyos ay makilala sila sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Saan man po kayo naroon, pagpalain po kayo ng Diyos. No? Diyan man sa Pilipinas, ito sa Taiwan, sa ibang bansa, no? Sa Egypt, kanina ay nakadaos po sila ng kanilang Christmas program, buong church at anniversary. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa bawat isa po na nasa Egypt, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa France, no, sa Korea, no, sa Singapore, no, sa Qatar, sa Middle East, sa UAE, sa Kuwait, pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.